Yun. Ere na. Larga. The beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ow! Marcos Bangag. Bangag. Ow! Marcos Bangag. Ow! Marcos Bangag. Bangag. Magandang Marcos Bangag. magandang araw Bangag. sa inyong lahat. Ito na naman. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Bangag. Marcos Bangag. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong kupal na vlogger sa YouTube. Magandang hapon mga bossing. Kamusta naman ang ating magandang araw? Kamusta ang ating buhay-buhay? Ito na naman po ang inyong boss Dada. Tayo na naman po ay maghahatid ng mga walang kwentang bagay sa buong mundo. Mga walang kwentang istorya. Walang kwentang balita. Dito sa bayan natin Pilipinas, anak ng tinapay yan, oh. Another day, another burautan session. Ayan na nga. Oo, napakaganda talaga nitong ating tugtog. Nakaka-alive. Para ganahan kayo magtrabaho, kayo talaga, oh. Kayo talaga, masyado kayong na naman, mainit na naman mga ulo nyo. Ito na nga, at tayo na naman ay magpapasakit ng ulo, kasukasuan, kaluluwa, dibdib. At mga almoranas ng mga switik sa lipunan, mga putok sa buho, mga basura, magnanakaw, mandarambong, mambubudol, sinungaling. Lahat ng mga demonyo, santanas, kawatan, kuratong, baliling, Judas, Barabas, Estas. Ito na naman. Sigurado ko manggigigil na naman sila sa atin. Diyos ko po, kawawa naman ng mga kababayan natin, ano? Oo, kasi ito na naman. Oo, bali-balitang magkakaroon ng mga massive loyalty checking sa hanay ng mga uniformado. Kasi ngayon sa gobyerno natin mga bossing, katulad niyan, merong mga lumalabas na issue ngayon. Na hindi ba nung nakaraan, yung may nag-leak na dokumento from PNP na ang PNP ay bawal pong mag-like, mag-share, mag-comment in favor sa kay Pastor Kibuloy, sa mga Duterte. At bawal silang, yung mga bumabati ko sa gobyerno, for example, si Boss Dada, bawal nilang i-share. Yung video ni Boss Dada, i-like, mag-comment man lang doon, bawal. Ganun, bawal. So, ngayon, nakita naman natin marami ng mga chismis-chismisan na lumabas, and it's actually confirmed by some of my policeman friends. Sinabi nila na, grabe, bawal kaming gumamit ng cellphone sa duty, pero pinapalike kami at pinapashare kami ng mga posts nila. Tapos bawal kaming mag-comment or mag-like or makisimpatya man lang. Oo, kapag hindi man anti-government, pero kapag sinisita ang gobyerno, let's say for example, si Boss Dada, binabati ko sa gobyerno dahil sa kapalpakan, bawal silang makisali. O ngayon mga boss, merong lumabas din, nag-leak din na information, it's actually out in social media, na within the ranks of the military, armed forces of the Philippines, meron din daw silang memorandum na ito matindi. Ganun din, same as yung nag-leak na information or yung nag-leak na tawag dyan yung memorandum from PNP, meron din nag-leak sa military. Pero masaklap sa military, pati pamilya, dependents, bawal. Grabe, no? Parang martial law na talaga. Oo, no? Martial law na talaga. Without even declaring martial law, we are looking at, or we are like in martial law.
So, ikaw bilang sundalo, bilang pulis, ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya para maging malaya ang lahat ng mga Pilipino na gawin ang mga gusto nila so long as sumusunod sila sa batas. So kumbaga, the Filipinos are living the Filipino dream because you are defending their rights. Tapos ikaw bilang isang uniformed personnel, you are defending the rights of other people, tapos ikaw wala kang karapatan na because you are a uniformed personnel, bawal ka nang gawin itong mga bagay-bagay na ito, at kapag may sinabi sila sa iyo ay gagawin mo. So kapag ka ikaw ay hindi sumunod, kasuhan ka, insubordination, ang pinakamasaklap, kasuhan ka pa ng mga pagre-rebelde. Hindi naman lingid sa kaalaman natin. Kaliwat kanan, yung mga pulis na nagre-resign. Kanan din, yung mga sundalo na nakikisimpatya. Hindi talaga sila masaya sa ginawa ng administrasyon na ito sa kanilang citizen. Kasi nga, ang mga sundalo supposedly, they are protecting our sovereignty. Ibig sabihin, yung ating pagiging independent, yung ating bansa, walang mananakop. Nakikipaglaban sila sa mga terorista, sa mga mananakop. Pati yung mga bayani natin nung araw, ganun din, namatay sila dahil pinaglaban nilang kasarinlan ng Pilipinas, ang bayang Pilipinas, pinagtanggol ang mga Pilipino mula sa pang-aapi ng mga dayuhan, hindi ba? At napatalsik ng mga ninuno natin yung mga dayuhan. So ngayon, yung mga bagong bayani natin, mga bagong gwardya natin, nakita nila, nasaksihan nila itong pang-aabuso ng ating pamahalaan sa kapangyarihan by means of giving away. They kidnap the very vice president that we all love at ipinadala sa ibang bansa para usigin ng ibang lahi. So kasama-sama ng loob ng ating mga uniformed personnel. Kaya lang circumstantial, hindi sila marami ng mga nagbitaw, marami ng tumalikod dahil hindi, sabi nga nila noong panahon ni Pangulong Duterte, ang sarap-sarap maging pulis. Ang sarap-sarap everyday na magigising ako kahit na ang duty namin noon every 24 hours kaming pinapalitan. Dati 24 hours eh. Parang pasok mo alas 7 ng gabi, ang uwi mo bukas na ng alas 7 ng gabi ulit. Ganun. Pero ang ginawa ni Pangulong Duterte, inano niya yun, binago niya yun, sabi niya baguhin natin yan. Noong panahon ni Pinoy, ganun 24 oras ang pasok ng 24 oras sila papasok, 24 oras din sila magpapahinga, tapos 24 oras na naman yung duty nila. Ganon ang pulis noon. Pero ginawa ni Pangulong Duterte, hindi sila magiging effective pagka ganyan. Kasi siyempre pagod na mantakin mo 24 oras nagising yung pulis. Kaya nagiging inefficient. Gawin natin 8 oras lang. Kaya overtime lang ng konti. 10 oras ganyan. 'Di ba? 10 oras na pasok, tapos 14 oras na pamilya. Work-life balance. Ibinalik ni Pangulong Duterte yun sa kanila. Itinaas din yung sweldo ng ating mga kapulisan. Kumbaga talagang binigyan niya ng dignidad. So talagang proud ang isang pulis na maging pulis. Every day nagigising sila para isuot yung kanilang uniform, sila ay ganadong-ganado. Ngayon, naku po. Ngayon parang iba na ang istorya ngayon. Ang istorya ngayon, mga bossing, hindi na sila masaya dahil nakikita nila na parang nagagamit na lang tayo sa pamumulitika. Parang hindi na natin trabaho to. Parang nagiging na tayong private army. Parang biglang nagbago. Hindi ito yung I didn't sign up for this. Kasi biglang ngayon, mga bossing, maraming mga nag-resign na police and then saka nagsalita. Pero merong isang police na napakatapang na siya po ay nasa serbisyo pa. Pero dahil hindi niya gusto yung nangyayari sa bayang Pilipinas, ay nagsalita siya against sa mga superiors niya. At pakinggan natin, mga bossing.
So ito si Fontillas, si Patrolman Fontillas. Di ko alam, parang Ilocano to kasi yung punto niya parang Ilocano Tapos yung itsura niya, medyo moreno siya So mukhang taga mukhang taga North to ano yata to, Southern Europe. So siguro nakita niya yung nangyaring pambabastos nung kanyang amo, nung kanyang general kay Pangulong Duterte na mahal nila at nakikita din nila yung nangyayari sa bayang Pilipinas, para na silang nagiging mga private army. Parang yung ginawa sa KOJC, siguro nakita niya kung paano binaboy yung simbahan, hindi na sumunod sa batas, yung warrant of arrest, iba yung pangalan, iba yung address, pero sineserve sa, mantakin mo, ang address Pasig, sineserve sa Davao. Yung mga ganong klase ng mga irregularidad. Oo, nakita niya siguro, and siguro sabi niya, after 3 years, enough is enough. O kaya ngayon, nag-live stream siya. Siguro mainit ang ulo niya sa mga nakikita niya sa pamahalaan, sa nakita niya sa pagtrato sa dating Pangulo, nakita niya sa nangyayari sa bayang Pilipinas na parang kinukurakot na lang ng kinukurakot lahat ng pera. Walang programa. Walang infrastructure. Walang significant na mga proyekto na talagang makakatulong sa tao. May nakita ka bang nakita ka bang mga massive constructions na nagaganap ngayon? Wala. Ubos ang pera ng gobyerno. At first quarter, ubos na yung 72% ng pera ng Pilipinas, pero wala ka pang nararamdaman. Tapos ang dami pa ngayong mga usap-usapan ng corruption sa PhilHealth, corruption sa pera ng mga sa yung Maharlika Investment Fund, binawasan lahat ng pera nila. GSIS binawasan din. Pera ng mga pulis din yan hindi ba parang alam mo yun, binawasan lahat mga bossing, yung mga pinaka-importanting. Hindi naman nila dapat kinukuha na ng budget, pinagkukuha na nila ng budget. Ano na ang usapan doon? Ano na nangyari doon sa Maharlika Investment Fund? Wala man tayong naririnig na nakatulong na yan sa bayang Pilipinas. Ilang taon na yan? At least may 2 years na yata yung Maharlika Investment Fund. Pero hanggang ngayon, wala pa din. Di pa rin natin nararamdaman yung ginhawa ng buhay dahil sa hayop na yan. So ngayon, itong mga uniformado natin, di naman mga bulag to, nakikita nila yung mga nangyayari sa lipunan, kaya ngayon, nakakapagsalita sila. Now, itong si Kuya, kinasuhan na to ng inciting to sedition. Ano ba ang inciting to sedition? Tingnan nga natin dito sa sa aking mahiwagang kristal. Ayan. Inciting to sedition. Sedition. Ayan inciting to sedition. Ano ba siya? Anong ibig sabihin yan? Illegal act of inciting people to resist or rebel against the government in power. Rebel against the government in power, yung mag-uaklas tayo, yung ganon. Labanan ng gobyerno. Hindi ba ganyan ng NPA? Bakit sila pwede nilang gawin? Bakit yung mga kabaro nyo hindi? But anyways, tingnan natin, ayan it's what the southern state didn't start serious. Sedition is the rebellious talk and encouragement that might lead to a mutiny and can be charged as a crime like treason. Okay, so tingnan natin itong mga sinabi ni Patrolman kung seditious ba ito. Kung siya ba ay nag-incite na mag-rebel ang mga tao against the government in power. Tingnan natin kung siya ba ay nag-encourage ng mutiny or ng pagre-rebelde. Tingnan natin pakinggan natin yung kanyang statement. Official ka ng isang organisasyon, may karapatan ka ng mangupal-ngupal dyan ng mas mababa sa'yo. Alam mo yung tinatawag na self-respect or anong tawag dun? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado, dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas, kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo.
Hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao, tandaan mo yan. Kahit sino ka pa. Diba? Kahit sino ka pang tao kang yan, kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Diba? Ano yung sinasabi niya? So kung ako, ang pagkakaintindi ko dito, ipinaliliwanag, vlogger si kuya eh, katulad ko, influencer. Hindi ba? He's influencing his audience to have dignity. Tama ba yun, mali? Is it inciting or rebelling against the government in power? Is he encouraging people to take mutiny? Or mag-mutiny? Mag-rebelde? Hindi naman. Sinasabi lang niya na have dignity. Kailangan mong magkaroon ng dignidad. At ikaw bilang isang amo, ikaw bilang isang superior, wala kang karapatan na maliitin mo yung taong mas mababa sa'yo. Hindi pwede yun. Kailangan you treat every person with dignity. So, mukhang wala naman. Pero tingnan pa natin. Ikaw kayo yung ganya-ganyanin ko. Ikaw kayo yung kupal-kupalin ko kung anong mararamdaman mo. Kupal pala eh. Try mo din kayang maging biktima ng kakupalan. Tingnan natin, baka iyak ka na lang dyan sa gilid. Kupal na mo. Kupal naman pala eh. So, ibig sabihin, kupal na ngupal. Tapos yung kinupal na galit, ngayon, yung kupal nagdemanda, ganun ba yun? Pakinggan pa natin. Di mo kasi alam. Di nyo kasi alam kasi nasa mataas kayong posisyon. Di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Na kapag kinupal-kupal mo, walang magagawa kundi tatahimik lang. Diba? Kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pa kataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Diba? Wala akong pakialam sa ranggo mo. Kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP. Kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba. Kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Yun, no. So, anong ibig sabihin no? Pwede insubordination ba to? Hindi naman. Kasi parang nag-i-express lang siya eh ng kanyang saloobin eh. Even if you're a policeman, you still have the right to express yourself. That's his that's his right. I mean, that's what he feels. He's just expressing his feelings. Hindi ba na kahit sino ka pa, general ka pa, PNP chief ka pa, kapag kinupal mo ako, wala kang karapatan. Magkakamatayan tayo. Ganun ako kaprinsipyo na tao. So, he's just talking about his principles and how hard he is in terms of standing by his principle. So ano masama doon? Meron ba siyang sinabi rito? Doon sa mga nakaraang sinabi niya na ha? Meron ba siyang sinabi that is rebelling against the government? Or starting or encouraging to lead mutiny? Wala naman. Parang sinasabi lang niya na, let's say for example, kinupal mo ko, kahit sino ka pa, magkakamatayan tayo. Wala siyang sinabi dito na, putangin na, pagka, papatayin ko kayo lahat. Wala namang ganun. Oo, wala namang. Ang sinasabi niya is, pag kinupal mo ko, binwisit mo ko, inutusan mo ko ng mali, hindi ako papayag. Yun yung sinasabi niya. So, that's his principle. At sinasabi lang niya sa mga viewers niya kung gaano siya ka-principled na tao. Anong masama ron? Bakit galit na galit kayo sa video na to? Tingnan pa nga natin. Di ba? Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko, mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano mang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winala ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo. Tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo.
At wag na wag mong ibebenta yan kasi yan lang yung natitira sa'yo. Diba? Nagigets nyo ba ako? Wag na wag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao inaapakan lang ng kahit sino dyan. Putik, tao ka, may dignidad ka, may prinsipyo ka. Hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino. Bilang tao, pagkapanganak mo pa lang sa mundo, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron ka ng karapatang irespeto ng kapwa mo tao. At hindi yun mawawala. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun, mga kasama. Lagi niyong tatandaan yan. Lagi niyong tatandaan. Hindi natin alam kung ano ba yung pinuputok ng butsi niya dito. Siya ba ay binalasubas ng amo niya? Siya ba ay may ginawa bang masama sa kanya, yung kanyang hepe? O he's speaking because nakikita niya yung opresyon sa panahon ni Pangulong Marcos. Nakikita niya siguro na sobrang mapang-abuso ng mga general nila. Na yung katulad na lang yan, yung ginawa sa KOJC. Sabi ko nga sa inyo, yung mga pulis doon sa KOJC, yung 16 days, they treated those policemen na parang mga aso at walang mga dignidad. Yun yung sinasabi siguro nitong mama. O kasi tingnan ninyo ha, pumasok sila doon sa loob illegally, okay? So they used these policemen to take over the whole compound. Anong ginawa nila sa compound? Ginawa silang mga aso doon. Ang tulugan nila, yung yung mga damuhan. Umulan, umaraw, nandoon sila. Kahit mainit, minsan sobrang init, hindi naman sila kailangang patayuin sa init, pero pinibilad sila sa araw. Tapos, ang pagkain nila, isang kanin lang. Tapos, basta sobrang kung makikita mo yung mga pulis doon, hindi talaga sila tinrato ng mga tao. Noong mga happy nila, habang yung mga happy nila, kantahan ng kantahan doon, salamat! Di ba, kumakanta doon sa kampo, tapos pahili-helicopter. Tapos, etong mga mabababa yung ranggo ng mga pulis, sila yung mga nakabilad. Tapos, 16 days silang nandoon na, lalo na yung mga SAF. Oo, yung SAF doon, hindi napalitan doon. Buti yung may mga harang, napalitan yun. Nagpapalit-palit sila. Iba sa umaga, iba yung sa gabi. Pero yung mga SAF, yung may mga barel, hindi sila umalis doon. Buong 16 days nandoon sila. So imagine anong amoy ng mga kumag na yan. So ginawa talaga silang mga aso para silang mga walang dignidad dahil lang sa kanilang layunin na makuha si Pastor Apollo Kibuloy. Mantakin mo isang pastor, naglagay ka ng 6,000 pulis. O, tas pagkatapos noon, nung natapos yung siege, di ba binigyan lang sila parang tig 225 yata. Tas binigyan lang sila ng mga heroes welcome doon sa mga lugar kung saan sila dapat talaga nagsiserve kasi pinagkukuha sila lahat sa Region 11 eh. So siguro yun yung sinasabi niya na huwag kayong papayag na parang gawin kayong mga aso at mga utos-utosan na ganun-ganun na kahit mali isinusunod natin. Sige, diretso. Yun na lang yung nagpapatibay sa'yo bilang tao, yung prinsipyo mo eh. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Di ba? Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa'yo? Isa kang robot, di ba? Kung wala kang prinsipyo, yun, ganun, robot, aso, ganyan. Kung wala kang prinsipyo, isa ka ng robot. Para ka ng di makina, wala ka ng kakayanan mag-isip. Na pag sinabi, kain ng tae, kain na agad ng tae, ganun. Isa kang robot, isa kang utusan, isa kang aso. Kasi yung aso, walang prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya. Di ba? Ganun ang aso. Kung alukin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo. Kung saan yung pagkain, dun siya pupunta. Ganun ang taong walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain, dun siya. Grabe ka naman. Ang dami naman nasaktan dun sa sinabi mo. Kaya naman
Alam mo, mukhang ano sa mga sinasabi niya, wala siyang seditious na sinasabi. Nangangaral lang siya sa mga kauri niya na prinsipyo. Oo, wag tayong papayag na inuutusan tayo ng mali or maliitin tayo. Kasi dapat meron respeto din na tayo bilang tao. So maganda naman yung layunin niya. Parang wala namang wala namang illegal act of inciting people to resist, rebel against the government. Wala namang gano'n. Ang sinasabi lang niya, if it's unlawful order and hindi ka na dapat sumunod. So, sino ba dapat sumunod sa unlawful order? I mean, you are supposed to be you're supposed to be a law-abiding citizen and pinatutupad mo yung batas, tapos ikaw, lalabag ka sa batas. Paano yun? Yun lang naman yung sinasabi niya. So I don't see anything here as an act of inciting people to resist or rebel against the government or encouraging people leading to immunity. Mutiny pala. Parang wala pa naman ako nakikita. Putik na yan. Anong klaseng tao ka kung ganun? Eh di para ka na ring aso. Di ba? Gets nyo yung point ko? Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Ang dami bang pwedeng paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain, kahit dahil dito lang ang may pagkain? Ganun ba yon? Sa PNP lang bang may pera? Putik. Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. Di ba? Nagpulis tayo hindi dahil lang sa pera. Tandaan niyo yan. Nung nag-a-apply tayo ng pulis, ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating pagsubok para lang makapasok. Di ba? Tapos ngayon na may pagsubok sa atin, ibebenta nyo yung prinsipyo nyo? Ibebenta nyo yung prinsipyo nyo para lang sa sahod? Magkano ba sinasahod natin? Sa aming mga patrolman, 29,000 lang mga kasama. 29,000 lang. Grabe yun, no? 29,000 gagawin kang aso. Sakit. Kaya nga yung sinasabi ko, I mean, how low can you go earning 29,000 pesos? I mean, yes, it's still a big amount or a huge amount compared to other profession. But what I'm saying is, what are the jobs that you are doing for 25,000 pesos? For 29,000, actually, if you're serving for a good cause and yung kausa mo is masayang-masaya ka doon, I mean, no amount of money can pay happiness actually. Pero, mapapansin mo lang kasi na shit, 29,000 lang pala sweldo ko. Tangin na 29,000 lang sweldo ko tapos 16 days akong nambababoy dito sa simbahan. Simbahan ng may simbahan, spiritual na paniniwala ng ibang tao, hindi ko na nirespeto. Ginawa ko silang mga squatter sa sarili nilang lupa. Nagpakademonyo ako for 29,000 dahil lang dito sa badge ko na ito, sa uniforme ko na ito. Anak ng tokwa. Ano yun? Kumbaga parang miski naman ako, putang na 29,000 lang tapos gusto nyo babuyin ko tong Kingdom of Jesus Christ for 29,000. Hindi naman ako nag-training para mambaboy ng simbahan. Nag-training ako para manghuli ng mga kriminal, lumalabag sa batas. Wala naman lumalabag sa batas sa mga nandirito So mantakin mo, miski naman ako, hindi ba? Mag-ano ko? Magsisintimiento ako. Tangina, buti sana kung 1 milyon ang sweldo. Pagawin nyo kami ng mga bagay na medyo taliwas sa prinsipyo namin. Dahil sa malaki sahod, go. Pero putangin na yan, taliwas na nga sa prinsipyo namin, maliit pa sweldo, bababuyin pa kami, magmumukha pa kami mga aso nito mga sarap ng buhay ng mga general namin na nandiyan dyan sa aircon. Wag na, parang ganun ang sinasabi ni ko. Ini-interpret ko lang Again,
sa mga sinabi niya, 5 minutes and 23 seconds since we started this video, wala naman ako nakikitang illegal act of inciting people to resist or rebel against the government in power. And wala rin naman akong nakikita na encouraging that might lead to a mutiny. Wala pa naman ako nakikita at naririnig na gano'n. Parang sinasabi niya pa lang naman dito, siya yun, ako to. And kayo din, dapat gayahin nyo ako. Wala naman siyang sinabing talikuran natin sila. Labanan natin sila. Wala naman ganun. Ang sinasabi lang niya, no, kung kung personally ako, babuyin mo ako, magkakamatayin tayo. He's not speaking in behalf of a group of people. He's actually influencing people to stand up for their dignity. And have dignity. Di ba? Anin mo yung 29,000 kung ang kapalit nun. Ang kapalit nun, anong kapalit nun? Prinsipyo mo? Ipagpapalit mo yung prinsipyo mo sa kakarampot na 29,000? Puta. Diba? Mas marami pa yung sahod ko nung nasa call center ako. Mas malaki pa yung sahod nung nasa call center ako kaysa yung nasa pulis na ako. Pero dahil may prinsipyo akong pinaglalaban, nagpulis pa rin ako. Kasi gusto ko nasa tama lahat, nasa ayos lahat. Gusto ko nasa ayos lahat ng mga bagay sa Pilipinas. Ganda nun. Malaki kinikita ko nun, pero kinuha ko, nag-pay cut ako kasi nga gusto kong magsilbi sa bayan. I should also be proud doing my job. Okay naman mag-call center, malaki sweldo. Kaya lang, dito ako sa pulis kasi mababa sweldo, pero mahal ko yung ginagawa ko. Gusto kong makatulong sa bayan ko. Ang ganda di ba? Ang ganda na you take sacrifices, you make sacrifices para sa bayan mong Pilipinas. Ang ganda nun. Sabi ko kasi, kung ako, paparangalan ko pa to Hindi ba? Kaya lang kasi, kapag hindi ka na masaya doon sa ginagawa mo, dahil marami nang ipinagagawa sa yung walabag na sa batas, may isip mo na it's not worth it. I'm only being paid 29,000 pesos to break the law. Imagine mo, I should be the one making people follow the law. Tapos I'm being paid to break the law. So parang iba, hindi yata ito yung yung pinirmahan ko, hindi ba? So yun yung inaano niya. So I still do not see anything here inciting people to resist or rebel and rebellious talk and encouragement that might lead to immunity. I still do not see it. Di ba? Kaya tayo nagpulis kasi gusto natin maayos. Pero ngayon, dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay, hindi na po pwede. Alangan naman na magpupulis ka pa kung hindi na maayos. Anong kwenta mong pulis ka dyan kung hindi mo na maayos yung problema sa bansa? Di ba? Alangan naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Anong kwenta mong pulis, di ba? Anong kwenta mong pulis ka? Ako, wala akong pakialam kung tanggalan nila ako ng trabaho. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ako. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang is dapat nasa tama lahat. Nasa tama lang lahat dapat. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. Di ba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya. Yun ang dapat na, sabi ko nga sa inyo, napakaganda ng sinasabi ni Kuya. Ito yung tama Sabi niya, kung mali yung inuutos sa akin, yan naman yung sinasabi natin, di ba? Doon sa mga sundalo na nakapalibot at pulis na nakapalibot kay Pangulong Duterte, di ba? Ano sabi ni Pangulong Duterte? Anong bang kasalanan ko? Sa inyo, mga sundalo, mga pulis, ano bang kasalanan ko sa inyo? Kilala nyo man ako, di ba? Alam nyo naman siguro kung ano yung samahan natin dati. Tumayo ako para sa inyo, di ba? So anong kasalanan ko? Ngayon, anong ginawa? Di ba? Kinaladkad-kaladkad. Pinagbabastos nung general.
O tapos pinaghiwalay yung mga magulang, hinaras, pinagtutulak-tulak. O so syempre, gaganti yung nanay. Yung anak niya nakikita, kinakalakalagkad na hinahablot-hablot na So, hindi ba? Parang mali na yung utos mo sa akin, bakit ko pa susundin? Kaya yun din na sinasabi natin sa mga pulis dun Mali na si Torre Mali na yung utos Mali na yung inaasta Bakit nyo pa rin sinusunod? O ibig sabihin, mga aso kayo, kinukumpara niya lang yung sarili niya sa mga walang nagawang pulis noong inaaresto si Pangulong Duterte. Ako, may prinsipyo, kung ako yon, hindi ako sasama. O ikaw, utangin na, dahil naging part ka niyan, kahit paiyak-iyak ka pa dyan, naging parte ka noong pang-aabuso at noong pagtatraidor kay Pangulong Duterte, naging parte ka nun. Sinasabi nito ni Kuya, hindi ako magiging parte ng ganong klaseng mga gawain. Bakit? May prinsipyo ako at may dangal ako. Hindi ako yung tipo ng tao na bayaran mo ng 29,000, didilaan ko yung tumbong mo. No way. Kapag alam ko yung trabaho ko, alam ko yung sinumpaan ko, inaral ko yan, alam ko yung tama at mali. Kung mali na pinagagawa sa akin, bakit ko gagawin? Ano ko, aso? Yun lang naman ang sinasabi niya. So, alin dito yung illegal act of inciting people to resist, to rebel against the government in power? Asan dito yung encouraging that might lead to immunity? Or encouragement that might lead to a mutiny? Wala naman. Kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Yon ang tama. O, ganun dapat lahat ng mga law enforcers at lahat ng mga kawani ng gobyerno. You are being paid by the Filipino people. Therefore, ang amo nyo Pilipino. Yung mga Pilipino, yung mga dapat siniservisyohan nyo, yun yung mga amo nyo. Yung mga boss nyo sa departamento, mga general nyo, yung presidente, pare-parehas lang kayong pasahod ng gobyerno. Above all of you is the taxpayers na dapat siniservisyohan, pinoprotektahan ninyo. O, tama naman si Kuya dito na ang boss niya, mga Pilipino at Pilipinas, hindi yung nagpapatakbo sa Pilipinas. Maaaring boss ko kayo, share ko kayo at dapat ko kayong protektahan. Pero kung mali na po yung inuutos nyo sa akin at makakasakit na po ito sa mga taong dapat pinoprotektahan natin, hindi po pwede sa akin yan. O, so anong inciting to sedition doon? Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Susunod naman siya. Ang problema nga, kung unlawful order, bakit ako susunod sa'yo? Presidente ka lang, mali yung inuutos mo sa akin hindi ako sasama. Respeto mo rin yun. Kung may mga ibang tanga na mga mukhang pera, baka may bonus yan, bahala sila. Pero ako, I will not follow if it is a unlawful order. Yun yung sinasabi. Hindi yung sinasabi literal. Di ako susunod kay Bongbong. Hindi ko naman boss. Boss mo yan. Pero kung mali na yung inuutos sa'yo, hindi pwede yun. Kahit boss mo siya, dapat tumanggi ka. Dahil unang-una sa lahat, kailangan yung ginagawa ninyong lahat, ng mga taga sa gobyerno, polis at sundalo, dapat lahat pabor sa nakakaraming Pilipino. Hindi pabor lang sa inyo. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Diba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Ayun na. So yun na ngayon. Lumalabas na ngayon yung galit ni Kuya na nag-stem sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno and is calling out the president. It's as if he's saying that the president is the president is ano ba yung tamang term? May mga illegal na pinagagawa sa kanya for the lack of better term. Parang gano'n, parang gano'n yung sinasabi niya. So
I still do not see anything here but expressing his feelings, he's explaining his side of yung kanyang tawag din yung kanyang paninindigan at kanyang prinsipyo. Oo, yung kanyang mga principles. So I still don't see anything here that's inciting to rebellion. Tayo dapat nasa gitna lang tayo, mga kasama. Oh, wala namang rebellion doon. Sinabi nga niya nasa gitna. Wala naman siya. Tayo dapat mag-aklas sa gobyerno. Wala naman siya sinabing ganun. Sinabi lang niya na tayo dapat nasa gitna lang tayo. Alamin natin kung tama o mali. Pag tama, go tayo. Pero pag mali, hindi tayo dapat maging part niyan. Di ba? Which is the right thing to do. Anong kinakagalit ng Malacanang? Anong kinakagalit ng QCPD? Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisa ng tawag doon. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba para sundin ko? Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba para sundin kita? Diba? Sabi ko nga ulit sa inyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh, may tama daw ako. May tama ka, sir. Kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos si Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Oh, yun na. So, hindi siya sang-ayon sa ginagawa mo. Oh, hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Parang nakikita ko mali na. Oh, yun na. Doon na nagkaroon ng problema. Oh, doon na nagkaroon ng problema. Pero, pasok pa rin to doon sa kanyang pagpapayag ng kanyang salubin. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ang totoong may-ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa ka rin, katulad ka rin namin nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander-in-chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Di ba? Public servant ka. Dapat magtrabaho ka rin. Ayun. Oh naman kuya, kasi foul naman yun. Medyo foul naman yung sinabi mo na yun na wala siyang ginagawa. Wala naman talaga siyang ginagawa. Pero technically, since you are still in the force, amo mo pa rin siya. Amo mo pa din siya. And I think sinaktan mo yung damdamin niya. Hindi ka boss. Tandaan mo yan, sir, ha. Tandaan mo, Sir President Bongbong Marcos. Tandaan mo to. Isa kang public servant. Pumunta ka dyan sa pwesto mo para magserbisyo, hindi para maging boss namin. Dapat nga ikaw nagtatraffic dyan eh. Dapat nga ikaw yung nasa gitna ng kalsada nagtatraffic dyan eh. Kasi nasa public service tayo. Hindi pwede yung presidente ka, dyan ka, nagiging boss ka dyan. Ano ka? Diba? Inubo ako kay kuya. So, all in all, tinitingnan natin itong mga pinagsasasabi niya dito. Although, masasabi natin, maging patas lang tayo maging patas lang tayo. Masasabi natin na bilang law enforcer, talagang masasaktan yung amo mo. And I think talagang pwede ka nilang kasuhan dito. Probably, disobedience siguro, at the most. Disobedience or, ang tawag dyan?
Siguro ethics. Oh, yung yung demeanor, yung ethics, the way you are addressing your superiors kasi they're still your superiors. They're still your superior. They are put there for a purpose na you should still respect them. Oh, and I think you're still respectful. You're still calling sinasaluduhan mo pa nga si Bongbong eh. Oh, pero yung pagko-call out mo kay Bongbong na wala siyang ginagawa, bagamat totoo 'yan, siguro para sa akin bago ka sana nagbitaw ng mga ganitong litanya mo, dapat nag-resign ka na muna. Kasi para sa akin hindi talaga pwede 'to. Technically, you're still a part of this government. You're still a part of Bongbong Marcos's government. And since sinusuway mo na rin naman siya at susuwayin mo rin naman siya at hindi ka naman na masaya sa mga pinaggagawa niya, sinita mo siya na wala siyang ginagawa eh. Then siguro, ang pinakamagandang dapat na ginawa mo, ang pinakamalaking pagkakamali mo is nagsalita ka ng naka-uniforme ka pa, nagsalita ka ng hindi ka pa you're still a member and a part of the force. So kaya yung mga kasong administratibo tatadtarin ka talaga nila. Pero inciting to sedition, parang malabo naman yata yung inciting to sedition kasi hindi ka naman nag-aya mag-rebellion. Wala ka rin naman sinabi sa mga kasamahan mo na tumalikod sa gobyerno. Pinapangaralan mo lang naman sila na kapag kamali yung utos, hindi na nila dapat sinusunod. So ngayon, ito yung balita. Ito yung balita rito sa pagkakademanda sa kanya ng kanyang mga amo. Ang kasong inciting to sedition at paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang isang bagitong polis matapos nitong ipahayag ang pagkadismaya laban sa PNP at Administrasyong Marcos Jr. Ito Cybercrime Prevention Act. Anong krimen ang nagawa niya? Ano ba krimen ang ginawa niya? Naglabas ng, sabi ko nga sa inyo, is it a crime in the Philippines kapag ka naglabas ka ng saloobin mo? Because if it is, putang ina, martial law na talaga. Hindi pa pwede. Yung freedom of expression is absolute. The only problem here is, hindi ko naman sinasabing wala siyang kasalanan. May kasalanan pa din siya dito. Ano yun? Yung nagrereklamo ka nandiyan ka pa naman doon sa nirereklamo, parang pulis ka pa, nagrereklamo ka na. Oo, so dapat talaga kung ayaw mo na sa ginagawa mo, nag-resign ka na tapos saka ka naglabas ng saloobin mo. Pero yung nandiyan ka pa sa force tapos naglabas ka ng saloobin mo, naka-uniform ka, mali naman yun. Mali naman talaga yun. Medyo sa pangkalahatan ng mga naka-uniforme, medyo mali naman talaga yun. Although tama rin yun na dahil naglabas ka ng saloobin mo, medyo mali lang yung may mga konting mali lang doon sa sitwasyon mo. Na ito ng illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Paul Montibon sa report. Kinasuhan ang pulis na si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas sa kanyang Facebook Live kasi tahasan niyang kinundina ang umano'y maling paraan ng pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban dyan, hinimok pa niya ang mga kapwa pulis na lumantad laban anyay sa maling pamamalakad ng PNP at ng Administrasyong Marcos Jr. Bukod sa kasong inciting to sedition, mahaharap din si Fontillas sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sa gitna ng umuugong na kontrobersiya, lumalabas na hindi lang ito simpleng opinyon na inilabas ni Patrolman Fontillas, kundi isang direktang hamon sa institusyong kanyang kinabibilangan. Sa kanyang viral na rant video, hayag ang kwenesyon niya ang proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinawag pang walang alam sa batas ang kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Fontillas, hindi siya sang-ayon sa paraan ng pag-aresto kay Duterte at lang talaga, kasi miski naman sino, talagang makikita mo na mali naman talaga yung way ng pag-aresto and mali din yung inasal ng mga pulis doon kasi mali na yung utos, sinunod pa din. So akala ko ba nag-enforce tayo ng batas? Akala ko ba sumusunod tayo sa batas? Bakit
naging parte sila ng kidnapping eh. Kinidnap nila si Pangulong Duterte. So maling-mali po yun. And sinisita lang po nitong polis. Mali lang talaga nitong polis is, nandoon pa siya sa loob ng force. Sumisita na siya. Dapat nag-resign muna siya bago siya sumita. Pagdala sa dating presidente sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Hindi nyo sinunod yung batas ng ICC. Ang sabi sa ICC, pagkatapos nyo maaresto yung isang tao, dapat dalhin nyo siya sa competent judicial authority, mga kasama. Competent judicial authority. Pero anong sabi ng administrasyon? Anong sabi ng administrasyon regarding that? Ang sabi nila, competent authority daw yung, competent judicial authority daw yung DOJ na nandun. Na yan, anong klaseng pag-iisip yan, mga kasama? Paano naging competent judicial authority yung DOJ? Ang DOJ, mga kasama, is considered as quasi-judicial lang siya. Hindi siya fully competent judicial authority. Mas may alam pa to kaysa kay Tory. Dapat yata ito ang colonel eh. Ay ito ang ang 2-star general kaysa kay Tory. Buti pa to alam, si Tory hindi. Bakit kaya ito alam, si Tory hindi? Ewan natin. Talagang magagalit nga naman si Sir. Pero totoo yung sinasabi niya, yung competent judicial authority. Hindi DOJ yun. Because DOJ is executive. DOJ, ano yun? Kumbaga, parte yun ng gobyerno. O they're all fiscals. Mga piskalya sila. At sila ay appointed ng presidente, which is executive. So, they're part of the executive branch. So dapat to, yung competent judicial authority is yung co-equal body, which is the judicial. Sino yan? Yung mga korte, RTC, MTC, Court of Appeal, Supreme Court, yan po. Yung kaya nga, mabuti pa to si Sir, alam. Etong mga general natin, hindi alam. Bakit? Korte ba ang DOJ? Dagdag pa ni Fontillas, tila walang alam sa batas ang administrasyon ngayon, ipinagmamalaki niyang bagamat isa lamang siyang patrolman, mas nauunawaan niya kung ano ang tama at mali. Bangag talaga tong mga to no? Walang alam sa batas. Kawawa naman ang Pilipinas kung ganyan. Ako, patrolman lang ako, mga kasama. Hindi ako abogado, pero may alam ako sa batas. Hindi ko naman sinasabing alam ko lahat, pero may alam ako sa batas. Judicial authority is a court. Villamor Air Base is not a court. And DOJ is not a court. Sa kabila ng Malinaw. Ang mabuti pa nga ito, matalino pa eh. Totoo naman eh. Ang Villamor Air Base, wala namang korte doon. Oo, kasi court nga eh. Oo, di ba? Competent judicial authority. Korte yun. Judge. Hindi naman judge ang mga taga-DOJ. Piskal lang ang mga taga-DOJ. Wala naman kayong kapangyarihan na mag-convict. Tama? Pwede kayo mag-prosecute pero wala kayong kapangyarihan na mag-convict or mag-decide sa isang kaso. Pwede lang kayong mag-decide whether merong probable cause dito sa kaso na ito. Pero yung mag-prosecute or mag-convict or magdinig, maging huwes sa isang kaso, wala kayong kapasidad dun. ng kanyang mga pahayag, nilinaw naman ni Fontillas na wala siyang kinakampihang sino man. Para sa kanya, may mali sa pag-aresto kay Duterte at ito lamang ang kanyang ipinaglalaban. Clarification lang. Hindi ako maka Marcos, hindi rin ako maka Duterte. Ang akin lang, ang sinasabi ko lang is mali yung pagka-aresto kay Duterte. Kapag unlawful yung pagka-aresto sa kanya, ang mangyayari sa kanya, magiging invalid yung arrest niya. Ibig sabihin, kapag invalid yung arrest niya, mapapawalang bilanggo siya. Pwede siyang pabalikin sa Pilipinas. Sa panig ng PNP, maganda pa nga yung sinasabi niya na may kaso si Pangulong Duterte at may dapat siyang harapin na mga kaso. Pero dahil sa ginawa ninyo, baka lalong mawalan na ng pag-asa yung kaso na yan.
Kasi mali yung sistema nyo. Imbis na sana, tama yung sistema, ma-extradite siya doon ng maayos, ma-deserve niya talaga yung pag-stay niya doon, maayos pa eh. Kaya ang problema nito, merong mga totoong biktima ng war on drugs, tapos ngayon, si Duterte pa naging biktima dahil sa kabubuhan nyo. Parang ganun yung sinasabi niya, matalino si kuya. Very good ka. Oh, very good ka. Pero parang ganun pa nga yung sinasabi niya eh. O ba't nasaktan tong PNP? Bakit? Yung totoo, yung katotohanan masakit? Ayaw nyo na nare-real talk kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo eh, kung gusto nyo hindi kayo ma-real talk, huwag kayong gagawa ng kabulastugan. Huwag kayong gagawa ng kahayupan, kademonyuhan para hindi nagagalit sa inyo tao. Kita mo, hindi lang tao nagagalit sa inyo, pati mga pulis nyo. Ano sinasabi nito ni Fajardo kasinungalingan na wala daw? Wala daw mga pulis na sumasama ang loob at kung ano-ano pa. Wala daw nagre-resign. Putang ina, anong tawag mo dito, Jean Fajardo? Sinungaling ka, talagang pangit ka. Pangit ka na nga, sinungaling ka pa. Nakakahiya kayo. Puro kayo mga sinungaling. Putang ina, ba't nakakaharap pa kayo sa salamin? Inilang kinundina ang mga pahayag ni Fontillas. Ayon sa kanila, ito ay isang Katulad niya, kinundina nyo yung kanyang sinabi. O di okay lang, kinundina din niya kayo eh. O di quits. O bakit nagdidemanda kayo sa kanya? paglabag sa ethical standards. Ayun, paglabag sa ethical standards. O di tanggalin nyo siya sa posisyon. Hindi ba? Di naman daw siya natatakot eh. Pero yung sampahan nyo siya ng kriminal na kaso, wala naman siyang kriminal na ginawa. Naglabas lang siya ng saloobin. Sasampahan nyo ng kriminal na kaso. Putangin ng yan. Ang dami-dami nagpapakalat ng fake news. Ang dami-daming nagpapakalat ng mga katarantaduang balita sa social media ngayon. Tapos ang inyong target, yung mga genuine at mga genuine, mga legit na mga tao na naglalabas ng kanilang saloobin, palpak yung trabaho nyo eh. Palpak ang PNP. Palpak yung pag-aresto kay Pangulong Duterte. Pinagtatawanan na nga tayo ng buong mundo dahil dyan sa pinagagagawa nyo, bastos si Torre. Kung sitahin namin yun, masama loob nyo. Ginawa nyo eh. But sana kung hindi nyo ginawa, but sana kung natutulog lang kayo, tapos pagising nyo, chinichismis na namin kayo. Hindi naman. May mga ginawa kayong kabulastugan eh. So kung i-call out kayo, that is because you are subject to scrutiny. Oo, subject kayo to scrutiny because you are all public officials. Mga empleyado kayo ng gobyerno. Therefore, pwede kayong sitahin. Dahil pera ng taong bayan, yung pinapasweldo sa inyo, pera namin yun, pwede kayo sitahin ng tao, kami boss nyo eh. Ng pagiging isang pulis. Samantala, lumalabas na nag-awol si Fontillas simula pa noong Marso 6. At habang patuloy ang investigasyon kay Patrolman Fontillas, isang diskurso ang lumilitaw hanggang saan ang saklaw ng isang malayang pagsasalita ng mga alagad ng batas at paano ito makakaapekto sa tiwala ng publiko sa institusyong kanilang pinaglilingkuran. Sa dulo, higit pa sa isang kaso ng pagsuway, ito ay usapin ng pamamahala, pananagutan at prinsipyo sa pagpapatupad ng batas. Para sa Diyos at Napakaganda nun. Bandang huli, ito po ang pinag-uusapan natin dito, prinsipyo. Yung pong inyong trabaho, nagagawa nyo po ba? Kayo po ba ay epektibo? At tiwala pa ba ang taong bayan sa inyo? Kasi kung hindi na, ibig sabihin nun, wala na kayo dapat dyan. Dapat wala na kayo dyan. Yun ang dyan. Yun ang mga dapat na nangyayari dyan. Ako bilib ako sa iyo, kay Patrolman, bilib ako sa iyo. At nakakatuwa kasi kahit papaano meron pa ring mga matitinong pulis pala. Yun nga lang, bawal ang matinong pulis. It seems na bawal magsalita ang isang pulis at bawal magalit ang isang pulis. Bawal na magpahayag ang isang pulis ng kanilang saloobin because if you call out your superiors, ganito mangyayari sa iyo. Tatambaan kanila ng patong na kaso. So ganito po ang nangyayari actually sa lahat ng mga DDS vloggers. Talagang gusto nila tayong kalusin.
Gusto nila tayong mawala sa landas nila dahil ayaw nila na nakakarinig na nasisita sila. Again, sa mga taga-gobyerno na balat sibuyas, kung ayaw nyo po na nasisita kayo, you are free to resign. You are all free to go home to your families and be private. Pag pribado na po kayong mga tao, anong gawin nyo? Magsampalan kayo mag-asawa, magkalmutan kayo magdawag, lasunin nyo yung isa't isa, magpatayan kayo, the heck we care. So long as you are not using taxpayers' money para mabuhay, para sa mga kapritsyo nyo, wala kaming pakialam sa inyo. Magsialis kayo sa gobyerno, lumayas kayo sa Pilipinas, nagpapadala na ng aso sa Mars. O gusto nyo, sumama na kayo dun. Pumunta na kayo dun. Wala kaming pake. But so long as, or as long as you are receiving salaries from taxpayers, you are subject to constructive criticism. Lagi niyong tatandaan yan na no one is above the law. Oo, hindi po porket nasa kapangyarihan kayo, lahat ng ginagawa ninyo ay tama. May mga tao pa rin pong may prinsipyo katulad nitong pulis na to. So isa itong pruweba, buhay na pruweba, na marami na po dyan sa hanay ng mga uniformado ang dismayado na, hindi lang sa pamamahala ni Bongbong Marcos, pati sa mga amo nila na ang sasarap ng buhay. Habang itong mga low-ranking military uniformed personnel gumagawa ng mga dirty works nila. Pero bagamat ganito ang ginagawa sa atin, huwag tayong papayag na sikilin ang ating malayang pagpapahayag. Ito lang po ang kaya nating gawin sa ngayon. Ang magreklamo, sitahin ng mga kahayupan nila, i-expose lahat ng kabulukan nila at pasakitin ang mga puso nila sa mga masasakit na salita natin. At kung gigil na gigil sila sa ating ginagawa, abay dapat lalo nating tinutuloy para naman malay mo sa inis nila, atakihin sila sa puso, mamatay sila bukas, di ang saya-saya. So magkita-kita po tayo ulit mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating mga videos. More videos to come. Good night everyone. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at